Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan, at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good morning po sa inyong lahat. Pakibati ho ang katabi nating good morning. And welcome sa ating Assumption Simbang Gabi 2025. Palakpakan natin ang Panginoon. Malakas na palakpak. At pakisabi nga ho ng malakas, "Thank you, Lord." Kung hindi ako nagkakamali, 9 days na lang, Pasko na. 9 days. Kaya pakitanong po ang katabi ninyo, anong gusto mong regalo? Pakitanong po ang katabi, anong gusto mong regalo? Yan, ako, Diyos ko na. Ang aga akong napahamak ni Father, hindi ko na nga tinatanong. Si Father naman nag-suggest pa. Anong gusto mong regalo ngayong Pasko? At mga kapatid, sa pagsisimula ng ating simbang gabi o Misa de Gallo, nais ko po munang tumahimik po muna tayong sandali. Ipikit ang ating mata at yumuko po tayo. At sa katahimikan ng ating puso, tinatanong tayo ng Panginoon, anong gusto mong regalo? Sabihin natin sa Panginoon, ng tahimik sa ating puso, kung ano talaga ang gusto nating makapagpapaligaya sa ating ngayong Pasko. Lord, ikaw na po ang bahala sa akin ngayong Pasko. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Thank you. No? At mga kapatid, muli po tayo ay nagkakasama. Ito ang unang Misa de Gallo. Kagabi ho ay nag-first simbang gabi na kami. At kayo ang mga morning group, hindi ko alam kung pangangatawanan nyo po yung umagang yan. Sinimulan nyo ito, tapusin nyo po ito. Nang siyam na umaga. At tayo ay nagkakatipon, sinasamahan natin ng ating mahal na ina ngayong simbang umaga o Misa de Gallo. Anong ba ang simbang gabi o Misa de Gallo? Una, paalala po, hindi po ito tradisyon lamang na ito ay taon-taong ginagawa, kaya ito ay mahalaga sa ating mga Pilipino. Huwag nating gawing bahagi lamang. Ito po ay parte ng tradisyong Pilipino. Pero hindi lang ito basta tradisyon na wala taon-taon itong ginagawa. Huwag niyo po itong gawin tradisyon lamang na no choice tayo kundi kailangan gawin ito. Pero pangalawa, hindi po ito obligasyon lamang. Kasi walang sasama sa lola ko, walang sasama sa nanay ko, ako kasi naka-duty ngayon, ako kasi ang offeror ngayon.
Huwag niyong gawing obligasyon lang o napipilitan. Kaya dalawang mahalaga po muna ang pagnilayan natin sa pagsisimula ng Misa de Gallo. Dalawang mahalagang bagay ang huwag nating kakalimutan sa pagbubuo natin ng siyam na umagang ito. Siyam na umaga ito. Kaya sana ang ating goal ay mabuo natin ang siyam na umaga. Lahat tayo siguro lumaki sa ganitong paniniwala na tinuro sa atin ng nanay o ng tatay natin. Ano ang sabi nila? Anak, gumising ka. Buuin mo yung siyam. Kasi pag nabuo mo yung siyam, ano daw mangyayari? Matutupad ang wish. Ginawa niyo ho ba yon? Sino dito ang naniwala sa siyam na umagang yon na pag nabuo ay matutupad ang wish? Taas nga ho ang kamay. Taas ang kamay. Sino yung mga naniwala at natupad nga ang wish niya? Be honest, taas ang kamay. Diba, kaunti lang. Mas marami tayong naloko ng nanay natin. Mas marami tayong napaniwala. Pero alam niyo ho ba mga kapatid, na mabuo mo man o hindi, meron ng biyaya ang Diyos sa atin ngayong simbang gabi o Misa de Gallo. At ano po yun? Ang karagdagan ng lakas ng pananampalataya. Una, ang Misa de Gallo ay oras ng pagdarasal. Hindi lamang ito tradisyon, hindi lamang ito obligasyon, ito ay isang debosyon. Pag sinabi nating debosyon, ay may kalakip na pananampalataya at pag-asa. Kaya tayo nagdedebosyon. Deboto tayo ng Sacred Heart, Poong Nazareno, ni Mama Mary, ng mga santo. At kapag tayo ay nagdedebosyon, binibigyan natin ito ng pag-ibig at pananampalataya. Kaya may isang awitin, hopelessly devoted to you. Kaya kapag deboto ka, binibigay mo ang pag-ibig at pananampalataya. Kaya nga ang simbang gabi ito ay tinatawag nating nobenaryo sa ating mahal na ina. Kahit na tayo ay nasa panahon pa rin ng Adbyento, third week of Advent, nakakulay puti ang liturhiya. Bakit? Sapagkat ito ay debosyon kay Maria. Siyam na umaga nating sasamahan si Maria. Sumisimbolo sa siyam na buwan ng pagdadalang tao ni Maria, ng isang ina. Tinanong ko po ito kagabi. Hindi ko lang alam ngayon kung meron ako mabibigyan ng premyo. Meron po ba ditong nagdadalang tao o buntis? Meron po ba ditong nagdadalang tao o buntis? Wala rin. Wala. May premyo pa naman ako sana. Baka bigla kayo mag-imbento, ha? Baka bigla kayo naging buntis. Ano yan? No? Wala. Wala. Sayang, ang premyo pa naman ay one set. No? Pero ano ang ating sinasamahan kay Maria? Ang kanyang pagdadalang tao. Pagdarasal po itong siyam na umagang ito. Kaya wag lang po tayong madala sa pagtingin lang ho sa mga palamuti. Hindi lang ito sa pagsama sa mga barkada natin, sa mga kamag-anak natin na magsimba. Magdadasal tayo. Kaya nga ito ang unang biyaya ng simbang gabi. Tingnan ho ninyo, hindi ito pangkaraniwan. Kung pwede lang sana, Lord, araw-araw simbang umaga o simbang gabi para ganito karami ang nagsisimba. Hindi po ito ganito. Pero bakit tayo dumarami? Ito'y magandang paalala sa atin. Sa dinami-dami ng mga pagsubok, sa dinami-dami ng mga paghihirap na pinagdaanan natin, ito'y paalala ni Kristo sa atin. Nakapagsimbang gabi ulit tayo, hindi lang dahil ginalingan mo, kundi dahil iningatan at iniligtas ka ng Diyos. Amen. Kaya wag niyo hong pagdadamutan ng oras ang Diyos. Wag niyo pong titipirin ng oras ang Diyos. Kaya mga kapatid, ngayong Misa de Gallo, bumawi tayo sa Diyos. Kung itong 2025, kung itong mga nagdaang buwan, dinaya mo ang Diyos sa oras,
Tinipid mo ang Diyos sa oras, bumawi tayo. Ibigay natin ang siyam na umagang ito para sa Kanya bilang tanda din ng pagsisisi natin. Kaya nga may isang magandang awit, ang titulo ay, What Can We Give to the King? What can we give to the King? He has already everything except one. My and your sins. Yun lang ang wala siya. Kaya kung tatanungin natin o kung tatanungin natin si Kristo, anong gusto mong regalo? Kapag kayo po ay nagbukas ng regalo, exchange gift, Christmas party, huwag ko kayong magagalit kung hindi masyado kalakihan, kamahalan. Unless ang birthday mo December 25. Dahil hindi naman talaga tayo ang dapat nireregaluhan. Kung hindi, ang Panginoon. And what is the best gift that we can give to the King? Our sins. Kaya bago magpasko, yung mga hindi pa na sumama sa kumpisalang bayan, total naman, bumabalik na tayo, mangumpisal tayo. And that is the best gift that you can give. Pray. At ang pangalawa pong mahalagang sangkap ng Misa de Gallo, hindi lang tayo magdadasal. Ano po yung pangalawa? Ito ay isang malaking sakripisyo. At tanda natin pag nangungumpisal tayo, sa huling bahagi may tinatawag na penance. Bilang tanda ng pagsisisi. Itong ating gagawin na siyam na umaga ay magiging tanda rin ng ating pagsisisi. Sakripisyo. Hindi humadali ito. Itong siyam na umagang ito. Kaya galingan ho ninyo mga kapatid. Buuin natin. Pa-alarm na kayo kahit lahat ng cellphone ninyo, ipa-alarm ninyo. Magpagising na kayo sa lahat ng tao sa bahay ninyo. Siyam na umaga. Sakripisyo ito. Huwag ko kayong mag-alala mga kapatid. Lagi niyo po itong tatandaan. Walang sakripisyong inalay sa Diyos ang masasayang. Kaya bago matapos ang taon na ito, iniimbitahan ko po kayo. Ialay natin sa Diyos ang siyam na umagang ito para sa pamilya ninyo, sa asawa ninyo, sa anak ninyo. Sabi nung aking kaibigan, Father, isama mo naman sa dasal yung aking anak. Bakit po, ano po bang, may sakit po bang? Wala naman. Ano po bang kadalasang hinihingi? Sana magkaanak yung anak ninyo? Ay, hindi naman. Ano pong gusto nyo intensyon? Kasi, Father, kinolekta niyata ng anak ko lahat ng course. Palipat-lipat ng course. Hindi ko alam kung kailan siya matatapos. Kaya, marami tayong kakilala na nangangailangan ng ating dasal. Ialay niyo po ang sakripisyong ito sa mga may sakit na kamag-anak, sa mga kaibigan yung may matinding problema. Sa bansa natin, kailangan natin ng dasal. Your suffering is your offering. Be your offering, your suffering. Lahat naman tayo may sakripisyo eh. Bata, matanda, hindi lang magulang. Pero siyempre, sa mga anak na nandito, huwag kalimutang ialay ang ating gagawing simbang umaga o Misa de Gallo bilang pasasalamat sa mga magulang na nagsakripisyo para sa atin. Mahirap maging magulang ho. Kaya yung mga magulang na nandito, taas nga po ang kamay. Nasaan ang mga magulang na nandito ho? Taas ang kamay. Congratulations po sa inyo. Palakpakan nga ho natin ang mga nanay at tatay na nandito ngayon. Salamat po. Ginalingan ninyo ang taon na ito. Matatapos na po ang taon na ito sa lahat ng sakripisyong ginawa nyo para sa pamilya ninyo. Salamat. Mahirap maging magulang. Sabi nga nung isang kasabihan, a mother can take care of 10 children. But 10 children sometimes could not take care of a mother. A mother can take care of 10 children, but sometimes
10 children could not take care of a mother. Magtuturuan pa. Magkukwentahan pa. Magsisisihan pa. Pero ganun din naman sa mga anak na ginalingan nyo rin. Congratulations. Mayroon po akong isang parishioner dati sa akin simbahan. Isang umaga, niyaya niya ako mag-almusal. Sabi niya, Father, mag-breakfast tayo sa bahay. Siyempre kami naman kumisang pare, kalad ka rin din. No? Sabi ko, salamat po, sige, punta kami sa bahay nila. Siya'y naghanda ng almusal. Habang siya'y nagluluto, ako naman ginalingan ko rin. Tinanong ko, Sister, ilan po ba yung anak mo? Sabi niya, tinignan niya ako. Sabi niya, excuse me, Father, miss pa po ako. Naku po, Diyos ko, patawarin niyo po ako, Sister. Naisip-isip mo baka palayasin ako nito, hindi pa kami kumakain. Sabi ko, sorry, Sister, sorry. Sabi niya, Father, CPA ako, ha? CPA. Sabi ko, wow, may pagkamayabang din. Sabi ko, ano po ba yung CPA, Sister? Certified Parent Achay. Ano? Certified Parent Achay. Ano ho yun? Father, 5 kaming magkakapatid. Ako po ang panganay. Pinauna kong makatapos ang mga kapatid ko. Hindi kayang sabay-sabay. Nakatapos po silang lahat. Ang ganda ng trabaho. Nagkapamilya sila. Nag-abroad silang lahat. Walang maiiwan kay mama. Isang araw pagising ko, 50 na pala ako, mag-isa. Huwag kayong mag-alala. Walang sakripisyong inalay nyo sa Diyos ang masasayang. Kaya sa pagkapatuloy ng ating unang misa ng nobenaryong ito, sinasamahan tayo ni Maria na matutong magdasal at huwag magsasawang magsakripisyo. Matatapos ang taon na ito, pero ang kabutihan, ang awa at pag-ibig ng Diyos, hinding-hindi matatapos. Maniwala at magtiwala sa Pasko. Ibibigay ng Diyos ang regalong sapat at dapat para sa iyo. Amen.